Isang magandang araw po mga kabarangay, araw po ng Sabado at April 18. So isang issue na naman po yung talagang nangingibabong ngayon sa ating social media. Ito nga pong gustong isulong na naman ng ilang mambabatas para po i-postpone ang barangay at SK election na sila po ang nag-aakda na ito po ay magaganap sa November 2, 2026. Yan po ay ayon sa Republic Act 12232. At muli po ang aking panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, nandyan po yung COMELEC. Ano po, na dapat sana ay nagtatanggol sa institusyong yan. Pero palagi po nating naririnig yung sinasabi po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kung ano po yung batas na ipatutupad ay sunod-sunuran lamang po sila. Tama po yun. Kailangang sundin talaga yung batas. Kaya lamang po mga kabarangay, bilang chairman po ng institusyong ito, hindi po kaya niya naiisip na hindi na po tama itong i-postpone na naman ang BSKE. Mga kabarangay, na dapat sana po ay siya o sila po ang maging tagapagtanggol ng institusyong yan dahil sila po ang nakakaalam at sinasabing eksperto pagdating po sa larangan at usapin po ng eleksyon. Pero yan nga po ang hindi maganda mga kabarangay. Dahil appointed lamang po sila, yung appointing authority pa rin po ang kanilang sinusunod at no yagballs po para tanggihan, sawayin ang isang kautusan o panukala na alam naman nila na hindi na po tama at hindi po makakabuti mga kabarangay. Napakaraming mga komento po yung aking mga nabasa, nakita sa ilang sa ating mga content, maging sa content po ng ibang content creator na tumatalakay po pagdating sa barangay at SK election. Ang sabi nga po nila kapag na-postpone ba ang halalan maiibsan o mariresolba itong crisis po na dinadanas natin ngayon. Mga kabarangay, sa ganang akin po, yes po, talagang napakarami po ng apektado ng nangyayaring crisis po na ito. Talaga po na marami yung lalong naghirap. Pero napakadiskarte po ng mga Pinoy, mga kabarangay. At halos nakakaraos po kahit na ganyan po yung nangyayari. So, yan nga po, napakahirap po na isipin na gagawing sangkalang nito. Ano po? At ito nga po, nakakita sila ng butas para ma-postpone na naman ang BSKE. Nasa original po na plano po nila ay talagang ang gusto po ng karamihan sa kanila ay sa 2029 na po ito magaganap. So yun nga po, nakakita po sila ng butas mga kabarangay. At sa 2027 po, maaaring itakda ito kung maaaprobahan po yung isusulong po nilang batas. Subalit pagdating po ng 2027, dahil hindi pa po tayo sigurado kung wala na ngang crisis, ay baka i-move na naman po yan. Yes po, dahil nga naumpisahan nila, nagawa na po nila, hawak po nila ang bit at sila po ang batas, magagawa po nila ang gusto po nilang gawin. Talagang nasa lantana po ang demokrasya sa ating bansa. At kung titingnan po na maigi yung mga sinasabi po ng mga gustong magsulong nito, ay parang concern sila sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ano po? Yun nga po, yung pondo gagamitin pantustos para po sa krisis na ito. So kung titingnan natin, talagang napakaganda sana. Ang ganda ng layunin nila. Kaya lamang po mga kabarangay, kung titingnan po natin ay personal po na interest lamang ang gusto ng mga iyan. Preparation po yan para po sa local at national at local elections sa 2028. Yes po. Dahil kapag yung mga nakaupo na mga barangay officials po ay nakuha nila at sa kanila may mga mass bases na po yan. Yes po, sure na po yan. Kaya
mas gusto po nila na talagang hindi po magkaroon ng halalan para nandyan pa rin po yung mga nakaupo at may utang na loob po sila sa kanila. Napakasimple lamang po. Dahil kung natuloy po yung halalan noong December 1, 2025 at yung mga bagong mananalo ay tiyak na tiyak po na hindi po iboboto, hindi po susuportahan yung mga nagsusulong o mga nagsulong ng postponement. So na-postpone po nila yung 2025 at ito nga pong 2026 ay gusto na naman nilang i-postpone dahil baka po yung mga mananalo ng 2026 kung matutuloy ito, talagang hindi po nila makukuha 101% po yan. So yan po yung tunay na mga pangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo nga dito po sa usaping barangay at SK election. Talagang personal interest lamang po ang umiiral at hindi po talaga para sa mga Pilipino o para sa mga mamamayang Pilipino ang iniisip po ng mga yan. Pwede naman pong ituloy ang barangay at SK election at pwedeng solusyonan yung krisis na nararanasan natin na hindi po pakikialaman yung budget o pondo po ng BSKE. Yes po, pwedeng ituloy yan. Dahil kahit na po yan i-postpone, ay tiyak na tiyak gagawa pa rin po sila ng paraan at dapat silang gumawa ng paraan para matugunan po yung krisis na ito. Hindi po solusyon mga kabarangay o hindi po makakatulong. Yes po, hindi makakatulong itong pagpo-postpone ng barangay at SK election. Sinasabi nila magtitipid para makatipid. Wala nga sa konstitusyon na pwede mong i-postpone ang isang halalan kung ang hangad mo lamang ay makatipid. At isa po sa mga sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi pwedeng gamitin ang krisis na ito para i-postpone ang halalan. Siya mismo ang nagsabi niyan. At sinabi rin niya na hindi pwedeng gamitin yung pondo para dito. Kaya lamang po, sinabi lamang niya yun. Hindi niya po nilaban na sana'y wag nang pakialaman. Sana ay ituloy na itong barangay at SK election na ito. Kaya lamang po dahil hawak po nga nila ang bid at itong si COMELEC chairman ay appointed lamang, may boss po yan na sinusunod. Kaya sunuran lamang po siya kung ano daw yung itatakda ng batas. Kahit alam niya sa kanyang isip, sa kanyang puso na mali na po, maling-mali na i-postpone pong muli ang halalan ng barangay na ito. Ang BSKE sa November 2, 2026 dahil yan po ay sagradong karapatan ng mga ng bawat botante, mamamayang Pilipino ang pumili po ng kanilang mga lider. Yes po, karapatan ng bawat isa yan na hindi po dapat sanang yurakan. Kaunting clarification lamang po mga kabarangay. Hindi po natin kinakagalitan o pinagagalitan itong mga nakaupo. Kasalanan ba nila kung ma-extend sila? Natural lamang po, sino po ba ang nakaupo? May ginawa man o wala na ayaw ng extension, na ayaw na ma-extend. So walang kasalanan po yung mga nakaupo, kahit ma-extend na ma-extend pa yan. Ang binabanatan lamang po natin mga kabarangay, yung mga wala namang ginawa, walang ginagawa, na-extend na nga, hanggang ngayon ay patumpik-tumpik pa rin po, wala pa rin pong ginagawa. Kaya kawawang-kawawa po yung kanilang mga constituent. Yes po, sana makita po ito ng mga kinaukulan. Bagamat meron naman po na talagang ginagawa ang kanilang mga trabaho na mabuti. So napakaswerte po ng mga barangay na may mga barangay officials po na talagang nagpapangsyon. So kahit ma-extend pa ang mga yan, wala po na magiging problema. At alam po ba ninyo na napakaikli po ng extension na naman muli kung sakali ng 6 na buwan sa mga barangay officials po na may ginagawang tama, na ginagawa nga ang kanilang trabaho. Yes po, napakaiksi po ng 6 na buwan. Pero napakalaki po or napakatagal, matagal na patagal po ang 6 na buwan na yan para naman po sa mga barangay officials na wala pong ginagawa. Yes po, walang ginagawa. Meron po talaga na mga ganyan, mga kabarangay. At mararamdaman po
naman natin makikita sa mga comment section na may mga barangay officials po talagang pahirap sa kanilang mga barangay. Kaya ang 6 na buwan po na extension na naman ay pahirap po. Yes po, pahirap sa mga barangay na walang ginagawa ang kanilang mga barangay officials.